Kamusta ka? Grabe yung nangyari noong Oktubre 20, 2025, 'di ba? Oo nga eh. Yung malaking aberya sa Amazon Web Services, yung AWS. Parang parang nag-blackout yung internet. Ramdam na ramdam yun. Oh. Talaga? Naalala mo ba 'yon? Kasi umabot daw sa mahigit 16 million reports sa down detector. Buong mundo 'yon. Wow! Libu-libong kumpanya sa mahigit 60 bansa tumerik. As in, mula Snapchat, Roblox, mismong Amazon Retail. Pati yung mga simpleng bagay, no? Oo, pati yung Ring doorbells, tsaka yung pag-order mo sa McDonald's app, lahat apektado. Doon mo talaga mararamdaman, no? Gaano tayo kadepende. At yun mismo yung sisimulan nating himayin ngayon. Ito na yung Module 1 ng ating pagtalakay sa data center at cloud infrastructure. Ang tema natin, mga pundasyon at pagkabigo. Okay. Ang goal natin dito, maintindihan natin kung paano ba yung mga basic na desisyon sa pag-design ng cloud pwede maging sanhi ng ganito kalaking pagkabigo. Gagamitin nga nating example itong nangyari sa AWS. Tama. At yung tanong siguro na gagabay sa atin, paano nga ba, no? Paano yung mga architectural choice na yun nagiging meet siya ng malawakang problema? Tapos ano yung mga aral? Ano yung mga lessons learned mula dun sa 2025 event na yun? Exactly. Ang mga info naman na pag-uusapan natin, galing to sa mga report mismo tungkol sa outage, di ba? Saka mga articles tungkol sa general risks sa data centers, mga prinsipyo ng system resilience, at saka yung specific na sitwasyon sa Virginia, US. Malaki pala kinalaman nun. Oh, may connection yan mamaya. Sige, simulan na nating himayin to. Balikan natin yung petsa, Oktubre 20, 2025. Ang sentro, ang epicentro, di ba, nasa US East 1 region ng AWS. Saan to? Northern Virginia. Oh, yun yung pinaka-notorious madalas. Pero yun nga, hindi lang doon, kumalat sa buong mundo. Sabi nga ng UCLA, yung data nila, lampas 16 million yung reports sa down detector. Grabe. 6.3 million sa US pa lang yon. Tapos 1.5 million sa UK, mga 3,500 na kumpanya raw yung naapektuhan. Grabe yung scale, no? At yung listahan ng mga apektadong serbisyo ang haba. Base sa mga ulat din ng UCLA sa kanang Cyber News, nanguna raw yung Snapchat, halos 3 million reports. Wow! Tapos Roblox, mga 700,000 plus. Mismong retail site ng Amazon, halos 700,000 din. Pati Reddit, Ring, at yun nga, yung McDonald's app, may nag-comment pa nga sa Reddit si Catherine CC. Talaga? Pati pag-order ng burger. Oo, kaya hindi nakakagulat na yung feeling ng marami noon parang gumuho yung internet, di ba? Oo nga. So, sige nga, ano ba talaga yung nangyari sa likod? Yung technical na ugat, ano ba yon? Okay, so ang lumabas na ugat ayon mismo sa AWS, pati sa mga analysis no, tulad ng nasa Times of India, may forum article din. Isang issue daw sa Domain Name System, DNS resolution. DNS. Okay. Yung DNS, para sa mga hindi masyadong familiar, para siyang phone book ng internet. Okay. Ganda ng analogy. Oo, yun yung nagsasalin nung pangalan ng website na madali nating tandaan, di ba? Like Amazon.com, papunta doon sa numerong IP address. Yun yung ginagamit ng mga computer para mag-usap at mahanap yung tamang server. Ganda nung analogy ni Bootstrapping Lad sa Reddit, yung phone book. Okay, gets ko. Phone book? Tapos ano yung entry sa phone book na nag-aaberya? Ang tinamaan daw mismo yung mga regional service endpoint ng DynamoDB. DynamoDB. Oo. Partikular doon sa loob ng US East 1 region. Itong DynamoDB, napaka-fundamental na database service ng AWS. Maraming ibang AWS services, pati applications ng customers, dito nakasandal para mag-store at kumuha ng data. So parang core service talaga siya. Core of the core. So nung nagka-problema yung DNS para sa DynamoDB, para kang nawalan ng address sa phone book ng isang super importanteng opisina. Hindi na mahanap ng mga application yung database servers na kailangan nila. Gets ko na.
So parang isang maliit na pyesa lang yung nag-glitch, yung DNS, para sa isang service, pero dahil sobrang critical nung service na yun, Ayun, nag-trigger ng mas malaking problema. Domino effect? eksakto. At dyan na pumapasok yung term na cascading failure. Yung domino effect nga. Kasi kahit daw na-report ng AWS na naayos nila yung mismong DNS issue, medyo mabilis, mga 9.24 UTC ata yun, sabi ng Ookla, hindi agad bumalik sa normal lahat. Bakit kaya? Ano nangyari? Dahil sa tinatawag na retry storms. Retry storms. Ano yun? Isipin mo, di ba? Libo-libo, kundi man milyon-milyong applications, pati users, sabay-sabay, paulit-ulit na nagtatanong, okay ka na ba DynamoDB? Pwede na ba? Available ka na ba? Paulit-ulit. Parang lahat gustong pumasok ulit agad. Oo, yun yung retry storm. Kumbaga sa traffic sa EDSA, di ba? May isang nasiraan lang sa gitna. Pero dahil lahat gustong umusad agad, lalong nagkabuhol-buhol yung sistema na may problema na nga in the first place. Bukod pa doon, nagka-issue din daw yung mga internal networking load balancers nila. So, lalong nagpatagal sa recovery. Component lang, yung DNS resolution para sa DynamoDB, pero pinabagsak yung mas malaking sistema. Ito ba yung sinasabing single point of failure? Or SPOF? May definition nga sa AWS glossary, di ba? Tama. Sabi, isang pagkabigo sa isang critical na component na maaari makagambala sa buong sistema. Parang sakto dito, no? Sakto. Tamang-tama yung connection mo. At dyan din papasok yung isa pang importanteng konsepto, yung concentration risk. Concentration risk. Ano naman yon? Ito yung panganib na nalilikha kapag masyado tayong nakaasa sa iisang bagay lang. Pwedeng iisang geographic region, tulad nga ng US East 1, o kaya iisang technology provider o iisang critical service. Dahil ang dami-daming services na nakasandal sa US East 1, yung vulnerability naging systemic, naging malawakan. Kinumpirma rin to ni Brent Ellis ng Forrester sa isang analysis niya. Pero bakit nga ba? Bakit doon sa US East 1, naging ganun ka-concentrated? Hindi ba't dapat alam na nila yung panganib? Ano yung rason bukod sa siya yung pinakamatanda at pinakamalaki? Magandang tanong yan. Kasi bukod sa pagiging pioneer region niya, no, madalas dito rin sa US East 1 unang nilolodge o hino-host yung mga tinatawag na control planes. Control planes? Oo. Ito yung parang mga central management systems na nag-coordinate ng operasyon ng ibang AWS services. Minsan, pati sa ibang regions pa. Parang utak ng operation, ganun? Parang ganun nga. Ayon sa mga sources tulad ng Times of India, pati sa mga discussions online, may mga nag-comment din si 10 Staffs Beats ata sa isang Reddit thread. May historical reasons din kasi. Dito nagsimula, dito lumaki. At marahil may mga legacy systems or dependencies na mahirap nang basta-basta i-distribute agad. May trade-off din siguro, no? Meron, kasi mas madali mag-innovate at mag-manage kung mas sentralisado ka. Pero yun nga, ang kapalit, mas mataas yung risk kapag pumalya yung sentro. At hindi raw ito yung unang beses na naging global issue yung problema sa US East 1. Medyo paulit-ulit na raw. Oo nga, no? Parang ironic. Kasi ang laging payo ng mga cloud provider, di ba? AWS, Google, Azure, wag mong ilagay lahat ng itlog mo sa isang basket. Tama, use multiple availability zones, multiple regions. Oo, para sa redundancy daw. Pero lumalabas sila mismo sa internal architecture nila may mga ganito pa ring dependencies na nagiging potential single point of failure pa rin. May mga nag-comment din yan sa Reddit at si Brent Ellis. Totoo yan. At itong konsepto ng concentration risk, hindi lang to sa tech, alam mo ba? Pwede nating ihalin tulad to sa systemic risk sa financial markets. Parang yung 2008 crisis. Oo, parang ganun. Kapag bumagsak yung isang sobrang laking bangko, pwedeng madama yung buong financial system. Sa urban planning naman, laging may debate yan, di ba? Centralization versus decentralization. Mas maganda bang isiksik lahat ng importanteng infrastructure sa isang lugar o ikalat? Ganon din pala sa digital infrastructure natin. Okay. So malinaw na hindi natin matatakasan ang failures. Mangyayari't mangyayari talaga yan. Part of the system. Oo. So ang goal pala dapat hindi yung total prevention, kundi yung pagiging resilient, yung kakayahang makabangon, makapagpatuloy kahit may aberya.
Paano ba nasusukat tong resilience na to? Nabanggit kanina yung MTBF at MTTR. Ano yung mga yun? Okay, unahin natin yung MTBF, Mean Time Between Failures. Ito, basically, yung average na tagal ng oras na umaandar ng maayos ang isang sistema bago ito masira o magkaproblema. Okay, bago masira. Oo. So ang gusto natin, syempre, mas matagal bago masira, di ba? Kaya ang goal, pataasin ang MTBF. Makes sense. Mas matagal, mas okay. Tapos yung isa, MTTR. MTTR naman, Mean Time to Repair. O minsan, Mean Time to Recover. Ito yung average na tagal ng oras mula nung nagkaproblema yung system hanggang sa ito ay makarecover, maayos, at bumalik sa normal na operation. Ah, yung recovery time. Oo, dito yempre, kabaliktaran yung gusto natin. Mas mabilis makabangon, mas maganda, kaya ang goal, pababain ng MTTR. Gets. So, pataasin yung time bago masira, MTBF, tapos paikliin yung time para makarecover, MTTR. At may kinalaman daw to sa availability ng system. Oo, direktang konektado. May simpleng formula nga sa isang AWS white paper. Availability, yung porsyento ng oras na gumagana yung system mo, is roughly MTBF divided by MTBF plus MTTR. Ah, okay. So, para tumaas yung availability, either pataasin mo yung MTBF o pababain mo yung MTTR o pinakamaganda, pareho. Pero teka, nabanggit mo kanina na may pagkakaiba daw to pagdating sa software kumpara sa hardware. Ah, oo. Magandang point yan. Kasi yung konsepto ng MTBF, MTTR, originally galing yan sa physical hardware eh. Ah, sa mga makina. Oo, yung mga nasisira dahil sa wear and tear, di ba? Pagkaluma, paggamit. Sa software, medyo iba. Bihira yung napupudpod ang software. Ang madalas na cause ng failure sa software, mga bugs. Mga errors na naipapasok kasabay ng mga bagong release, mga pagbabago sa code. Ah, yung mga unintended consequences. Ganun nga. Meron pa ngang term na Heisenbugs. Heisenbugs, parang Heisenberg. Oo, parang ganun. Ito yung mga error na parang multo. Lilitaw-litaw lang tapos mawawala. Lalo na sa mga distributed systems. Minsan, i-retry mo lang yung operation, gagana na. Kaya dapat, yung design mismo ng software, kaya niyang i-handle yung mga ganitong panandaliang glitches. Dapat resilient siya sa ganyan. Okay, gets ko. So, kung ang goal natin ay mapababa yung MTTR, yung recovery time, paano yung ginagawa? Lalo na sa mga komplikadong sistema tulad ng cloud, anong kailangan? Isang super critical na kakayahan dito ay yung observability. Observability, pagmamasid. Oo, parang ganun. Ito yung kakayahan mong makita at maintindihan kung ano ba talaga yung nangyayari sa loob ng system mo in real time. Parang may mga CCTV ka at mga sensors sa buong sistema mo. Ah, para alam mo agad kung may mali. Eksakto. Mahalaga to para mabilis mong madetect yung problema. May sarili pa ngang metric yan, yung MTTD, Mean Time to Detect. Gaano kabilis mo nalaman na may issue? Kailangan mong bantayan yung mga leading indicators, yung mga sinyales na parating pa lang yung problema, like biglang dumami yung connection sa database. Saka yung lagging indicators, yung ebidensya na nangyari na, like tumaas yung error rate. Binigyang diin to sa AWS prescriptive guidance at mga white papers nila. Okay. Tapos kapag na-detect na may problema, ano yung pinaka-mabilis na first aid kumbaga? Ang pinaka-epektibong diskarte raw, sabi sa Rule 10 ng AWS White Paper on Availability, ay yung route around failure. Route around failure. Paano yon? Ibig sabihin, huwag mong piliting ayusin agad yung nasirang parte. Mas importante na ilipat mo agad yung traffic, yung trabaho, palayo dun sa may problema. Ilipat mo papunta sa isang gumaganang backup or spare system. Ah, iwasan mo muna yung may sira. Oo, mitigation muna bago resolution. Ang goal kasi, maibalik sa normal yung serbisyo para sa users sa pinakamabilis na paraan, kahit hindi pa totally naayos yung pinakaugat ng problema. Malinaw yon. So, mitigation over immediate fix para bumalik agad ang serbisyo. Okay. Ngayon, napag-usapan natin yung software, architecture, metrics. Pero 'di ba, itong mga cloud services, hindi naman sila nasa ulap lang talaga.
may mga pisikal na data center yan. Tumpak. Napaka-importanting point niyan. At may mga banta rin doon, di ba, sa pisikal na mundo. Oo naman, yung cloud, nakatira yan sa mga totoong buildings na punong-puno ng mga servers, network gear, cooling systems. At ayon sa isang article galing sa Circadian Risk, marami ring pwedeng maging physical na banta dyan. Tulad ng ano? Una, yung unauthorized physical access. Sabi pa nga, madalas daw mahina yung access controls. Pangalawa, pwedeng magkaproblema sa cooling system. May nabasa nga akong kwento sa isang Reddit sysadmin thread noon. 2021 nata yun, na gumamit sila ng dry ice. Dry ice? Sa data center? Grabe. Desperadong moves. Oo, para lang mapalamig yung mga server nila na nag-o-overheat. Tapos, syempre, problema sa kuryente. Pwedeng pumalya yung backup power, yung UPS or generator, o kaya may aksidente sa labas. May kwento pa nga daw na may lasing na driver na bumangga sa poste ng kuryente. Naki po. Nag-brown out yung data center nila. At syempre, hindi rin imposible yung mga banta tulad ng natural disasters, political unrest o vandalism. Lalo na't alam natin, critical infrastructure yung mga data center. Kailangan talaga ng multi-layered na protection, physical at digital. At dito, parang bumabalik na naman tayo doon sa konsepto ng concentration risk, no? Pero this time, sa physical aspect naman. Kasi kung siksikan yung mga data center sa isang lugar. Nagkakakonekta na naman sila, tama ka dyan. Yung mismong physical concentration ng sobrang daming data center sa isang lugar, tulad ng sikat na data center alley sa Ashburn, Loudoun County, Northern Virginia. Ah, yun yung sa Virginia. Oh, nagpapaalala rin yan sa mga physical risks. Kasi kung magkakaroon ng malawak ang problema dun sa area na yon, sabihin na nating malakas na bagyo, o major power grid failure, o kahit isang malaking aksidente lang, domino effect din yung mangyayari. Kasi ang dami-daming critical systems na magkakasamang matatamaan. Gaano ba talaga ka-concentrated doon? May mga figures ba tayo dyan sa Northern Virginia na yan? Grabe! Ayon sa mga reports, no, tulad nung galing sa JLRC, yun yung Joint Legislative Audit and Review Commission ng Virginia, at iba pang sources, ito raw yung pinakamalaking data center market sa buong mundo. As in, bar none. Talaga? Buong mundo? Oo, may mga estimate, medyo pinagdedebatehan yung exact percentage, pero may nagsasabi mga 70% daw ng global internet traffic dumadaan dito. Wow, 70%. Malaking chunk yun. Sa Virginia pa lang, meron daw mga 340 na data center buildings sa 150 sites. Ang laki niyan, mahigit 63 million square feet at yung konsumo sa kuryente. Nakakalula. Umabot daw sa 5,050 megawatts yung total capacity. Katumbas yun ng kuryente na kailangan ng halos 2 milyong bahay sa Virginia. Grabe. Talagang data center capital of the world. At sigurado may epekto yan sa mga resources doon sa lugar. Sobra. Malaki. Unang-una siyempre sa kuryente. May mga projections na, ayon sa JLARC report at isang Canary Media article, lalo pang tataas yung demand dahil sa paglago ng AI. Ah, dahil sa AI. Oo, kasi kailangan ng mas maraming high-powered computing, so kailangan ng massive upgrade sa power grid. Kailangan ng bagong power generation. Pangalawa, sa lupa. Nagiging premium na yung espasyo doon. Nagkakaroon ng kompetisyon sa land use. Okay. Wow, ang dami nating na-cover. So, para mag-digest natin, ano yung mga pinaka-importanting takeaways mula sa discussion natin ngayon? Para sa iyo na nakikinig, ito yung buod. Una, nakita natin kung paano yung isang DNS issue sa AWS US East 1 na nakaapekto sa DynamoDB ay nagdulot ng malawakang outage noong 2025. Textbook example yon ng single point of failure. Pangalawa, na-highlight nito yung panganib ng concentration risk, yung sobrang pag-asa sa iisang geographic region, US East 1, o iisang provider. Lumilika ng systemic vulnerability. Yung isang local na problema, pwedeng maging global ang epekto. Pangatlo, naintindihan natin yung konsepto ng resilience at yung kahalagahan ng metrics tulad ng MTBF, mean time between failures, na gusto nating pataas at MTTR, mean time to repair recover, na gusto nating pababain para mapataas yung system availability. At pang-apat,
Na-realize natin na hindi lang software at network architecture ang importante. Critical din yung physical security. At yung mga risk na dala ng physical concentration ng mga data centers, tulad ng sa Northern Virginia, na may impact din sa local resources like kuryente at lupa. Ngayon, para sa iyo na nakikinig, isang tanong para ma-validate natin yung hapag-usapan. Gamit ang sarili mong salita, paano mo kokonektin yung konsepto ng single point of failure at ng concentration risk based doon sa nangyari sa AWS noong 2025? At iiwan din namin sa iyo ang isang, siguro, mas malalim na tanong para pag-isipan mo, no? Alam natin na hindi talaga may iwasan ng failures. Technical man yan, physical, o kahit simpleng human error lang. May kwento nga na isang typo lang daw ang cause ng isang malaking AWS S3 outage noon, sabi ng Engadget. Isang typo lang. Grabe. Oo nga. Alam din natin na yung concentration risk sa digital man o physical isang realidad na mukhang palala pa nga. So, sa ganitong context, ano para sa iyo ang tunay na kahulugan ng digital resilience para sa mga serbisyong inaasahan mo araw-araw? Sapat na ba yung sinasabi nilang multi-region strategy kung iisa lang naman yung cloud provider mo? Lalo na kung may mga shared components pa rin like yung mga control planes na pwedeng maging SPOF pa rin. Oo, ano? At idagdag pa natin yung issue ng gastos, yung data transfer fees sa pagitan ng regions na madalas ding nababanggit sa mga diskusyon online tulad ng sa Last Week in AWS at sa Reddit. Factor din yun eh. Malalalim na tanong yan, magandang pag-isipan talaga. At dito na muna nagtatapos ang ating pagtalakay sa Module 1, mga pundasyon at pagkabigo. Sa susunod na module, Module 2, tatalakayan naman natin yung mga mas advanced na banta sa seguridad at yung mga diskarte sa pagbuo ng mga arkitekturang mas matatag at sana mas tunay na resilient. Abangan niyo yan. Hanggang sa muli! Kumusta muli sa inyo? Noong nakaraan, tinalakay natin kung paano pwedeng bumagsak ang isang digital system, di ba? Ngayon naman, lilipat tayo. Mula sa virtual, punta tayo sa, alam mo yan, sa physical. Huhukayin natin ika nga, yung lupa, para makita natin kung ano pa talaga yung pundasyon nitong tinatawag nating cloud. At ito yung mga naglalakihang data center. Yung mga parang mga bodega ng teknolohiya na nagpapatakbo ng halos lahat ng ginagawa natin online. So, sa paghimay natin ngayon, alamin natin gaano ba talaga kalaki ang itong mga infrastrukturang to. Lalo na sa isang particular na lugar sa Amerika, ang tawag nga nila Data Center Alley. Titingnan din natin yung grabe nilang pagkauhaw sa kuryente. Nakakalula actually. At ano yung epekto nito, no? Sa kapaligiran sa mga komunidad. Tapos, pag-usapan din natin kung bakit yung physical security, yung mga pader, bakod, pati kandado, ay kasing halaga o baka nga mas importante pa kesa doon sa cybersecurity na madalas nating pinag-uusapan. Ano ba talaga yung mga nakatagong gastos, kumbaga, ng digital na buhay natin at bakit dapat mong bigyan pansin yung physical na aspeto nito? Okay, sige. Umpisahan na natin. Unahin natin yung lugar. Merong isang lugar sa Northern Virginia, sa US, particular sa Loudoun County. Hindi siya ordinaryong lugar kasi ang tawag dito, Data Center Capital of the World. Grabe, no? Dito raw nakakumpol yung pinakamaraming data center sa buong mundo. Para lang magka-idea ka, may mga nagsasabi, pero syempre mahirap i-verify yung eksaktong numero, na parang nasa 70% daw ng internet traffic ng buong mundo, araw-araw, dumadaan sa mga network na konektado dito. Ganun siya kasentro. So, gaano kalaki itong data center alley na to? Pag-usapan natin yung sukat. Ayon sa isang report ng JLRC, isa itong ahensya sa Virginia na nagsusuri ng mga programa ng gobyerno at saka sa ibang mga sources din. Hindi lang ito isang gusali ha. Daan-daang naglalakihang mga building ang andon na sumasakop ng milyong-milyong square feet, libu-libong hektarya ng lupa. Imagine mo, parang mga higanting warehouse, pero ang laman, mga server. Ito rin yung unang lugar sa buong mundo na umabot sa 1 gigawatt na kapasidad ng kuryente para sa data centers. 1 gigawatt.
At ang nakakagulat pa, hindi pa tapos. Parang based sa datos nung 2024, nasa 4.14 gigawatts na sila. Pero yung taya nila para sa 2028 o 2029, pwedeng umabot pa ng 11.5 gigawatts daw. Grabe, parang out of this world yung laki, no? Pero teka, bakit nga ba doon? Bakit sa Northern Virginia sila nagkumpul-kumpul? Hindi naman siguro nagkataon lang yan. Actually, maraming factors. Una, yung lokasyon mismo. Napaka-strategic. Malapit kasi siya sa mga major internet backbone, yung mga parang malalaking ugat ng fiber optic cables na nagdadala ng data. Nandyan din yung mga tinatawag na Internet Exchange Points or IXPs. Isipin mo to parang mga malalaking interchange sa highway, pero para sa internet traffic. Dito nagpapalitan ng data yung iba't ibang networks. Pangalawa, dati raw, mura at reliable yung kuryente dyan galing sa Dominion Energy. Though yung nga, nagiging issue na yan ngayon, pag-uusapan natin mamaya. Pangatlo, may mga tax incentive din na binibigay yung estado ng Virginia. Tapos, marami ring skilled workers kasi malapit sa Washington, D.C. At may history din. Diyan din kasi nagsimula o lumaki yung mga naunang higante like AOL, Verizon, na naglatag na ng maraming fiber noon pa. May nag-comment pa nga sa Reddit na yung ibang linya ng fiber, sinundan daw yung mga lumang ruta ng tren. Mas madali daw ilatag doon. So parang pinagtagpi-tagpi talaga ng mga dahilan kung bakit doon. At dito papasok yung isang napaka-interesanteng koneksyon. Kasi itong physical concentration na to, itong pagkukumpul-kumpul sa isang lugar, parang salamin lang siya nung digital concentration risk na napag-usapan na natin dati. Naalala mo ba yung usapan natin na kapag ilang major cloud providers lang ang inaasahan natin, nagkakaroon ng systemic risk? Oo. Yung kapag nagka-problema yung isa, damay-damay na. Exactly. Ganon din pala sa physical. Isang medyo maliit lang na lugar sa mapa ang nag-o-host ng napakalaking percentage ng data infrastructure ng mundo. Sabi nga ng isang analyst na sinipi sa TechRadar, dangerously powerful yet routinely overlooked systemic risk daw ito. Isang panganib na madalas nating hindi napapansin. Kasi isipin mo kung magkamalawakang problema dyan, lindol, bagyo, major power outage o kahit coordinated attack. Hindi lang Virginia ang tatamaan. Ramdam sa buong mundo? Nangyari na nga yan, di ba? Yung mga outage dati ng AWS na galing sa US East 1 nila, nasa Northern Virginia din yun. Oo. Karamihan nga ng facilities dyan, yung tinatawag na hyperscale, yung mga pagkalaki-laking data centers ng mga higante. AWS, Azure, Google, Meta. Tapos meron ding mga co-location facilities. Parang mga apartment ng servers. Umuupa yung ibang kumpanya. Tama. Doon sila umuupa ng space, kuryente, cooling para sa sarili nilang servers. Eksakto. At itong concentration na to, mapa digital or physical, ay may katumbas na, grabe dambuhalang pangangailaman, dito na tayo sa kuryente. Nakakalula talaga. Akala natin virtual lang, no? Pero bawat click, bawat stream, bawat upload mo, may katumbas yung konsumo ng kuryente sa mga data centers na to. At gaano kalaki? Ayon ulit sa JLRC report, sa Virginia pa lang, ang konsumo nila ay nasa 5,050 megawatts na. Para magkaideya ka, katumbas niyan yung kuryente para sa halos 2 milyong bahay sa Virginia. Grabe. Isipin mo yon, parang more than half ng lahat ng bahay sa estado, yung kuryente nila, katumbas lang ng hinihigop ng data centers. At hindi pa dyan natatapos. Ang mas medyo nakaka-worry dahil sa paglago ng AI, machine learning, at iba pang data-heavy services, inaasahan na hindi lang dodoble, kundi posibleng mag-triple pa raw yung demand na yan in just a few years. May nabanggit pa sa isang report na may mga data center developer na humihingin sa kumpanya ng kuryente ng katumbas ng enerhiya mula sa several nuclear reactors. Ilang nuclear reactor daw? Teka, ilang nuclear reactor para sa isang data center campus lang? Hindi ko akalain na ganun kalaki. Grabe. At ang nakakamanga dito, or maybe mas tama, nakakaalarma, ay yung epekto nito sa buong power grid.
Kasi para matugunan yung ganitong kabilis na pagtaas ng demand, kailangan ng napakaraming bagong infrastructure. Kailangan magtayo ng libu-libong megawatts ng bagong kapasidad galing sa solar farms, wind farms, battery storage, at saka mga bagong transmission lines. At ang mas critical pa, kailangan itong maitayo sa bilis na sinabi mismo sa report na very difficult to achieve. Napakahirap abutin. Hindi lang simpleng upgrade, kumbaga major overhaul ng system. Oo, major talaga. Isang napakalaking hamon sa engineering, sa logistics, pati sa policy. Dito ngayon papasok yung mga seryosong balakid. Una, lupa. Saan kukunin yung espasyo para sa mga solar farms na yan? Sabi sa JLRC report, kailangan ng Virginia ng dagdag na 73,000 hanggang 165,000 ektarya ng lupa para lang sa solar, pagsapit ng 2040. Depende pa yan sa actual demand. Grabe, kalawak niyan. Paano mo hahanapin yung ganun karaming lupa? Tapos yung permits pa, di ba? Yung mga local na community. Yun nga, may mga lugar na ngayon pa lang may pagtutul na sa malalaking solar farms kasi apektado yung mga taniman, yung itsura ng lugar. Tapos, isa pang challenge yan, yung pagtatayo ng mga bagong transmission lines, yung mga malalaking tore ng kuryente. Nakikita na natin yan sa iba't ibang lugar, di ba? Yung community opposition. Maraming issues, epekto sa private property, sa kalikasan, sa health, sa historical sites. Kahit may mga review pa yan, mahirap pa ring i-resolve yung concerns ng mga tao. Oo. Tapos nandyan pa yung mas malaking tanong. Paano ito makakaapekto sa reliability ng buong grid? At paano ito mang-a-align sa environmental goals ng Estado? Halimbawa, yung Virginia Clean Economy Act nila na gusto 100% clean energy by 2050. Parang nagbabanggaan yung demand ng data centers at yung green energy goals. Medyo komplikado. Oo nga eh. Tapos hindi lang kuryente at lupa, may isa pa, tubig. Sabi rin sa JLRC report, malakas din sa tubig yung ibang data centers, lalo na yung gumagamit ng evaporative cooling, parang mga higanteng air cooler para sa servers. So, sa mga lugar na limitado ang tubig, dagdag pressure to sa local supply. Meron namang mga solusyon tulad nung reclaimed water, yung nire-recycle na wastewater. Ginagawa na yan sa Loudoun County. Okay. Pero hindi siguro laging available yon sa lahat ng lugar, no? At may gastos din sa tubo para dalhin doon. Tama. At syempre, may mga data center din namang gumagamit ng ibang cooling methods, yung mga hindi gaanong gumagamit ng tubig. Pero still, factor pa rin ang tubig sa maraming operations. Okay. So, naiintindihan na natin yung laki, yung hawa sa resources nitong data center alley. Lipat naman tayo sa isang aspeto na siguro madalas nating makalimutan kapag iniisip natin yung cloud. Ito yung physical na security. Kasi pag sinabing security sa tech, usually ang naiisip natin, hackers, malware, puro digital. Pero may nabasa kong article galing sa Circadian Risk. Sinasabi nila, malaking pagkakamali daw na baliwalain yung physical security ng mga data center. Ito yung napaka-importante na punto na binigyang diin ng isang security consultant dun sa article. Maraming kumpanya daw ang nagkakamali kasi yung access control system ng data center, yung mga keycard, scanner, guards, tinatrato lang nila na parang parte lang ng overall security ng buong building or campus. Parang kasama lang sa pangkalahatan. Oo, ang dapat daw talaga at ito ang rekomendasyon ng expert, hiwalay. Dapat hiwalay, independent at mas mahigpit pa yung access control system ng mismong data center floor, yung white space kung nasaan yung mga server. Bakit daw ganun kakritikal na ihiwalay? Kasi isipin mo, yung data center, yan yung utak ng operasyon. Kung sakaling makompromise yung security ng main building, halimbawa may nakapasok na hindi dapat o nahack yung main access system, dapat hindi pa rin nila basta-basta mapapasok yung mismong data center. Dapat may isa pang layer ng security. Kung hindi,
Yung isang physical breach pwedeng maging digital catastrophe agad. Pwedeng manakaw yung data o i-shutdown yung system. Nakakabulak nga at na pwedeng ganun pala. Akala mo safe na kasi nasa loob ng building. At hindi lang pala yung mga planadong attack ang problema. Based pa rin dun sa circadian risk at sa mga kwento sa Reddit ng mga sysadmins, marami pang ibang pwedeng mangyari physically. Halimbawa, pwede raw maging target ng protesta o gulo dahil sa politika, lalo na kung malaking tech company ang may-ari. Tapos meron ding mga aksidente lang. May nagkwento sa Reddit, nagtetest daw sila ng UPS, yung backup power supply. Tapos pumalpak pala yung wiring nung ininstall years ago. Ayun, biglang namatay kalahati ng data center. Imagine mo yung gulo doon. Naku, delikado yon. May isa pa, cooling system naman daw ang pumalya kasi baliktad yung pagka-install ng isang pyesa sa duct. Nag-overheat yung servers. Alam mo ginawa nila? Ano? Nagpatawag daw ng mga truck ng dry ice para lang palamigin yung mga equipment habang inaayos. Para kang nanonood ng pelikula. Grabe, resourceful pero ang hassle, no? Oo. Tapos may isa pa, may nabangga daw na poste ng kuryente sa labas. Tapos malas, nakascheduled for maintenance pala yung UPS nila nung araw na yun. Ayun, blackout. Walang main power, walang backup. So, etong mga kwentong to, pinapakita lang na yung data center, hindi lang siya basta building. Isang mahalagang physical asset yan, na maraming pwedeng maging physical na banta, natural disaster, aksidente, pati sinadyang pag-apake. So, kung pagtatagni-tagniin natin lahat to, ano yung lumalabas na larawan? Nakita natin yung grabe talagang laki ng physical infrastructure na kailangan para sa digital world natin. Nakita natin kung paano ito madalas na nakakonsentra sa ilang lugar lang, tulad ng Data Center Alley na may sariling risk din. Nalaman natin yung tilang walang katapusang uhaw nito sa enerhiya at yung mga epekto nito sa grid, sa lupa, sa tubig, sa komunidad. Nagtatanong ito tungkol sa sustainability ng kasalukuyang modelo, di ba? At siguro yung isa sa pinakamahalagang takeaway dito na madalas nga nating di napapansin ay yung critical na pangangailangan na ituring yung physical security ng data center. Hindi lang extension ng building security, kundi isang hiwalay, mas matibay at napakahalagang layer ng proteksyon. Defense in depth, kumbaga, pero sa physical na mundo. Yung pag-unawa sa mga physical dimensions na to, yung laki, yung resources, yung security, susi yan para makita mo yung buong spectrum ng vulnerabilities ng ating digital infrastructure. Hindi lang siya IT issue, no? Hindi lang. Nagko-connect to sa urban planning, environmental science, energy policy, engineering, risk management. Isang komplikadong sistema na may physical na pundasyon talaga. Tunay nga. Mula doon sa digital collapse na pinag-uusapan natin dati, nilakbay natin ngayon itong mundo ng mga konkretong gusali, na mga malalaking tubo ng kuryente, maingay na cooling fans, matitibay na bakod. Ito pala yung physical na anyo ng cloud. Malinaw na ngayon na yung mga panganib sa digital na buhay natin hindi lang nasa code o network. Nasa semento rin, nasa kawad, nasa tubig. Nakita natin yung mga hamon, digital man o physical. Sa susunod nating pag-uusap, titingnan naman natin yung mga posibleng solusyon. Paano ba tayo makakabuo ng mga sistemang mas matatag, mas resilient, na kayang harapin yung iba't ibang pagsubok. At bilang pangwakas na palaisipan para sa iyo, kung iisipin natin yung tindi ng konsumo sa enerhiya at yung risk ng physical concentration na nakita natin sa Data Center Alley, sustainable pa ba ang ganitong modelo ng mga dambuhalang data center hub? O baka makakakita tayo ng pagbabago papunta sa mas distributed o kalat na architecture? May nabanggit kasi sa ilang sources tungkol sa potensyal ng mga microgrids para sa data centers. Parang sariyo nilang maliit na power network na pwedeng gumamit ng batteries, fuel cells o iba pa? Para kahit magkaproblema sa main grid, tuloy pa rin sila, mas resilient.
Oo, yun yung idea. So ano sa tingin mo ang trade-off dito? Yung efficiency at laki ang mga hub tulad ng Virginia laban sa posibleng mas mataas na resilience at siguro mas mababang environmental impact ng mas distributed approach. Isang bagay na pwede mong pag-isipan. Hanggang sa muli, magandang araw sa iyo. Mula dun sa mga pinag-usapan natin tungkol sa kung paano nagkakaroon ng problema, mga digital, mga physical na sakuna, lipat naman tayo ngayon dito sa ating ikatlong module. Ang focus natin yung solusyon. Ang misyon natin, alamin natin paano ba talaga mag-arkitekto para sa resilience o katatagan. So ngayon, sisilipin natin yung mga, alam mo yun, pundasyon ng matatag na disenyo. Pag-usapan natin yung mga konsepto tulad ng stateless services. Tapos, paano ba nasusukat yung availability? Ito yung mga letrang MTBF at MTTR. At saka, merong isang strategy na medyo kakaiba yung pangalan, yung Strangler Fig Pattern. Gusto nating maintindihan mo ito. Kaya ang tanong, ano ba talaga yung mga practical na prinsipyo sa design, tsaka mga strategiya sa modernisasyon na pwede nating gamitin para makabuo ng mga system na hindi lang gumagana, kundi kayang tumayo ulit kahit may mga pagpalya. Mukhang marami-rami tayong hihimayin dito. Sige, simulan na natin to. Umpisahan natin sa isang classic example pagdating sa resilience, Netflix. Matatandaan, noong 2011, nagkaroon ng malaking outage yung Amazon Web Services, yung AWS, sa US East 1 region pa nga. Ang daming serbisyong bumagsak. Oo, grabe yun. Naalala ko yan. Pero ang Netflix, kahit nasa AWS din sila, tuloy lang ang palabas. Kumbaga, medyo naapektuhan pero hindi totally down. Paano nila nagawa yun? Sabi sa mga source, merong mga key decisions sa architecture nila. Tama. Hindi tsamba yun. Dalawa yung madalas na binabanggit dyan. Una, yung pag-adopt nila ng stateless services. Ano bang ibig sabihin yan? Dinisenyo nila yung mga services nila na hindi nagtatago ng session info mo dun sa server na humahawak ng request mo. Okay. So, bawat request, kompleto na. Oo, kumpleto na. Ang advantage niyan, kung mag-fail man yung isang server, wala lang. Lipat lang sa ibang server yung next request mo. Hindi mo mapapansin. Malaking bagay yan kumpara sa dati yung stateful, di ba? Yung pag nawala yung server mo, pati session mo, damay. Eksakto, yun nga. Yung stateful, oo, mas madali i-develop sa simula, pero yun nga, nagiging single point of failure. Itong stateless, mas effort sa design, pero grabe yung flexibility tsaka fault tolerance. Kaya nga, di ba, meron silang Chaos Monkey. Oo. Yung tool nila na basta-basta nagte-terminate ng servers. Yun, para masigurong handa talaga sila. Kasi fundamental shift yan sa philosophy nila. Natuto sila dun sa 2011 outage. Okay, malinaw yung stateless. Ano yung pangalawa? Yung pangalawa, redundancy gamit ang multiple availability zones o multi-AZ. Sa AWS kasi, yung isang region, binubuo yan ng maraming availability zones o AZs. Isipin mo bawat AZ, parang separate data center yan. Sariling power, sariling network. Pero magkakalapit pa rin. Oo, para mabilis pa rin yung communication. Ang ginawa ng Netflix, sinigurado nila na yung data at services nila hindi lang nasa iisang AZ. Naka-spread out sila. Kaya nung nagka-problema yung isang AZ sa US East 1, Tama. meron pa silang gumaganang kopya sa ibang AZs. Within the same region pa rin yon. Ito yung tinatawag na hot backup. Handa agad sumalo. So, hindi lang backup na naka-imbak lang. Backup na tumatakbo na at nasa ibang building. Kumbaga, talagang in-expect nila na pwedeng isang buong data center ang magka-problema. Tumpak. Ganan yung design for failure. Hindi ka umaasa na walang problema. Ina-assume mo na magkakaproblema, kaya pinaghahandaan mo. At totoo, parang paborito nga ang tamaan ng outage yung US East 1 eh. Kaya yung multi-AZ, parang required na halos for critical services. Okay, galing na example ng Netflix. So, pwede pala talagang mag-design para sa katatagan. Pero paano natin malalaman kung gaano na nga ba katatag yung system? Nabanggit natin kanina yung MTBF at MTTR. Sukatan to, no? Ano ba to? Oo, kailangan nating sukatin para malaman natin kung effective ba yung ginagawa natin.
Unahin natin yung MTBF, Mean Time Between Failures. Basically, sinusungkat nito kung gaano kadalas mag-fail yung system. Gaano katagal yung pagitan ng mga failures? Oo, average time na gumagana siya ng maayos bago ulit masira. Siyempre, gusto natin dito, mas mataas na MTBF. Mas matagal bago masira ulit, mas okay, mas reliable. Okay. Parang gaano katibay? Sige. Ano naman yung MTTR? Yung MTTR naman, pwedeng mean time to repair or mean time to recover. Medyo flexible yung definition. Pero ang T dyan, basically gaano kabilis maayos o makabalik sa normal yung system pagkatapos mag-fail. Okay. Gaano kabilis makarecover? Oo, average time mula nag-down hanggang gumana ulit. Dito naman, syempre gusto natin mas mababa na MTTR. Mas mabilis makabangon, mas maganda. Okay. So parang hindi lang importante na bihira masira, dapat mabilis din maayos pag nasira na. Parang sa health, 'di ba? Ayaw mong magkasakit, pero pag magkasakit ka, gusto mo mabilis kang gagaling, ganun ba? Eksakto, perfect analogy. Yung availability kasi, yung porsyento ng oras na up and running yung system mo, depende yan sa pareho. May formula pa nga yan eh. Availability equals MTBF divided by MTBF plus MTTR. Okay. So para tumaas yung availability, Kailangan mong pataasin yung MTBF, mas bihira masira, at pababain yung MTTR, mas mabilis maayos. Dapat pareho mong tinitingnan. Tapos, eto yung medyo interesting. Galing kasi sa hardware engineering tong mga to, di ba? Sa hardware, nasisira kasi naluluma, may wear and tear. Pero sa software, iba. oo nga, hindi naman naluluma yung code. Tama. Madalas, software failure dahil sa bugs, sa configuration, sa load o kaya yung mga transient errors. Yung mga sumandaling problema na nawawala pag ni-retry mo. Kaya yung pagpapataas ng MTBF sa software, more on testing, code reviews, safe deployment. Tapos yung pagpapababa ng MTTR, more on monitoring, alerting, automatic recovery, failover. May nabanggit pa dati na parang may downside yung sobrang focus lang sa MTBF? Oo. Yung sinasabi nila na kung sobrang focus ka sa pag-iwas lang sa failure, baka hindi ka na sanay mag-recover pag nangyari na. Mawawala yung muscle memory. Kaya sabi ng iba, mas importante pa minsan yung mabilis na recovery, mababang MTTR, tsaka yung regular na pagpapractice ng failure tulad ng chaos engineering, kesa piliting maging perfect yung MTBF, lalo na kung sobrang mahal o komplikado na yung sistema. Balanse lang. Makes sense. Kailangan pa rin sana'y mag-recover. Okay, so nasukat na natin. Ngayon, balik tayo dun sa challenge ng mga lumang system, yung mga legacy o monolithic applications, yung mga malalaking system na parang isang buo lang. Ang hirap niyang galawin, 'di ba? Paano mo imo-modernize yan para maging resilient nang hindi nagkakagulo? Dito papasok yung, ano nga ulit yun? Yung strangler fig pattern. Nakakatuwa yung pangalan. Oo, galing yan sa analogy sa nature. May puno o baging na strangler fig. Tumutubo siya sa ibang puno, yung host tree. Tapos habang lumalaki siya, yung mga ugat at sanga niya pumakalibot parang niyayakap niya yung host tree. Parang sinasakal? Kaya strangler fig? Parang ganun nga. Sa katagalan, yung fig na yung lumalakas, yung host tree sa loob, pwedeng mamatay na. Yung fig na yun yung parang nagiging bagong puno. In-apply yan ni Martin Fowler sa software. So, ang strangler fig pattern sa software, paraan siya para i-modernize yung lumang monolith ng dahan-dahan, hindi biglaan. Ang ginagawa mo, gagawa ka ng mga bago, modern services, madalas microservices, sa paligid ng luma. Sa paligid? Okay. Oo. Tapos, maglalagay ka ng parang traffic controller sa harap, isang proxy or facade. Siya yung magde-decide, itong request ba sa lumang system pa ba pupunta o dun na sa bagong microservice na gumagawa ng function na yun? So unti-unti mong nililipat yung traffic papunta sa bago. Eksakto. Bawat feature na malipat mo successfully sa bago, i-update mo yung rules, paunti-unti, kukunti na lang yung pumupunta sa luma,
hanggang sa halos lahat ng functions nasa bago ng services. Para na siyang nasakal o nawalan ng purpose. Pag ganun na, pwede mo nang tanggalin yung luma ng safe. Ito pala yung sinasabi mo, parang nagre-renovate ka ng bahay habang nakatira ka pa rin. Hindi mo ginigiba lahat agad. Palit muna kusina, tapos banyo, hanggang sa bago na lahat pero tuloy ang buhay. Galing. Ganun na nga. Ang pinaka-advantage niyan, risk management. Mas maliit yung risk kada step, kesa yung isang bagsakang rewrite na baka abutin ng taon tapos baka pumalpak pa. Saka mas mabilis kang makaka-deliver ng value kasi yung mga bagong features pwede mo nang ilagay agad sa bago. Sabi nga rin sa sources, parang urban renewal din yan. Yung pag-redevelop ng isang syudad, di ba hindi na masabay-sabay? Block by block, ganun din dito. Okay, so nakita natin yung statelessness, multi-AZ, yung pagsukat gamit MTBF, MTTR, tsaka etong Strangler Fig. Parang ang ganda lahat pakinggan. Pero, sigurado may kapalit to, di ba? Hindi naman siguro libe o madali lang gawin lahat to. Ano yung mga trade-offs? Importante yan. Laging may trade-offs talaga. Hindi pwedeng wala. Base sa mga nabasa natin, like sa AWS Prescriptive Guidance, ito yung mga common. Una, gastos. Cost. Pinaka-obvious to. Yung redundancy doble server, doble storage, may bayad yan. Multi-AZ, multi-region, may dagdag na data transfer cost. Monitoring tools, may bayad din. Kailangan mo ng mas maraming resources. Sabi nga dun sa isang example, yung pag-aim ng 5 nines, 99.99% availability versus 4 nines, 99.99% availability, baka doble gastos mo sa infra, pero ang nabawas lang na downtime, mga 45 minutes per year lang. Kailangan mong isipin, sulit ba yun para sa'yo? Wow, ang laki ng tinaas ng gastos para sa konting bawas downtime lang. Kailangan nga pag-isipan. Ano pa? Pangalawa, komplikasyon, system complexity. Habang dinadagdagan mo ng features para sa failure handling, mas nagiging komplikado yung system. Mas maraming parts, mas maraming dapat i-manage. Yung Strangler Fig nga, okay siya sa gradual approach, pero nagdadagdag din ng complexity sa routing, pati sa data consistency minsan habang nasa transition ka pa. Oo nga naman, mas maraming gagalawin. Tapos, syempre, oras at effort ng engineers. Hindi naman magic yan. Kailangan i-design, i-code, i-test yan. Kailangan pag-aralan yung mga bagong patterns. Mas matagal i-develop yung highly resilient service kaysa sa simple version lang. Dagdag trabaho rin sa operations. Oo. Operational overhead, mas komplikado. Mas maraming imo-monitor, i-maintain. Kailangan ng mas detailed na disaster recovery plans. Mas maraming alerts. Kailangan ng team na may alam para patakbuhin yun. Okay. May iba pa. Minsan, may epekto rin sa performance, latency, at data consistency. For example, yung pag-replicate ng data synchronously across AZs para sure na consistent, medyo magpapadagdag yan ng delay sa writes. Pag asynchronous naman para mabilis, baka magkaroon ka ng eventual consistency issues. Kailangan mong pumili. Anong mas importante sa application mo? So hindi pala to simpleng gawin mo lang lahat para resilient, kailangan mo mag-decide kung hanggang saan ka. Tama! Ito yung konsepto ng diminishing returns. Sa simula, konting effort, laki ng improvement sa reliability. Pero habang papalapit ka sa perfect, na imposible naman, sobrang laki na ng gastos para sa kakarampot na improvement lang. Kailangan mo i-assess yung risk. Gaano kadalas, likelihood, at gaano kalaki, impact yung failure na yun. Based dun, magde-decide ka kung yung risk ba ay iiwasan mo, avoid, babawasan mo, mitigate, gamit yung mga techniques natin, ililipat mo sa iba, like insurance, o tatanggapin mo na lang, accept, kasi mas mahal pa yung pag-ayos kesa sa potential damage. So, anong ibig sabihin ng lahat ng ito para sa iyo na nakikinig? Tiningnan natin ngayon kung paano ba bumuo ng katatagan. Nakita natin sa Netflix yung lakas ng disenyo na umaasa sa pagpapalya gamit yung stateless services at multi-AZ redundancy. Nalaman natin na nasusukat ang availability gamit ang MTBF, gaano kadalas masira, at MTTR, gaano kabilis maayos, at kailangan tong balansin. At para sa mga lumang sistema, meron tayong Strangler Fig pattern para sa dahan-dahang modernisasyon. Pero ang pinaka-importante, nalaman natin na ang resilience, hindi to libre.
Laging may trade-offs sa gasto, sa pagiging komplikado, sa effort, pati sa performance na kailangan mong timbangin based sa risk. Mula sa pag-intindi natin sa technical failures, sa physical realities, hanggang dito sa mga solusyon sa architecture, parang nabubuo na yung picture. Pero may isang factor pa tayong kailangang silipin. Sa susunod nating paghimay sa ating epilogue, tutukan natin yung marahil pinakamahirap i-predict, ang human factor. Paano nakakaapekto ang mga tao, mga pagkakamali, social engineering, pati community resistance sa risks at resilience ng digital infrastructure natin. Dito natin pagsasamahin lahat. Pero bago tayo magtapos ngayon, iiwan kita ng isang tanong para pag-isipan. Kung yung mga pinakamagagaling na system na ginagamit natin tulad ng Netflix ay sadyang idinisenyo na inaasahan nilang magfa-fail paminsan-minsan, ano kaya ang ibig sabihin nito sa kung paano natin tinitingnan ang mga failure o pagkakamali? Imbes na isang sakuna, baka dapat ituring na lang natin siyang normal na bahagi ng proseso. At kung ganun, hindi ba't bawat failure, maliit o malaki, ay isang pagkakataon para matuto, mag-adjust at lalong patatagin yung ginagawa natin? Ano sa tingin mo? Maraming salamat sa pagsama mo sa ating pagsisid ngayon hanggang sa susunod nating pag-uusap. Maligayang pagbabalik sa ating pagtatapos na diskusyon. Sa buong paglalakbay natin dito sa The Concrete Cloud, sinuri natin yung mga, alam mo yun, digital na pagbagsak, yung mga physical na data center, tsaka yung mga disenyo para mas maging matatag ang sistema. Oo. Ngayon, para isara natin to, tutuko natin yung isang laging nandun kahit gaano pa ka-high-tech, yung tao. Tama. Kasi matapos nating tignan lahat ng hardware, software, cables, ang tanong pa rin, paano ba yung mga actions ng tao mismo? Mula sa, alam mo yun, simpleng typo, Oo nga. hanggang sa mga malakihang pag-aatake o kahit yung pagtutulan ng community. Paano ito naging yung wild card talaga sa reliability ng buong digital infrastructure? Yan yung tatalakayin natin. Sige. Simulan natin. Paano nga ba itong mga human factors na to? Yung mga pagkakamali, yung social engineering, pati yung actions ng community. Paano sila nagiging sentro ng risk at the same time, ng resilience ng cloud? Siguro, unahin natin yung pinaka-foundational, yung madalas nating iniisip na simping bagay lang, human error, yung pagkakamali ng tao. Oo. Mukhang basic, pero yun pala, madalas yun yung root cause, May nabasa nga ako, si Jim Gray daw, 1985 pa lang, sinabi na niya na software at operations, basically, tao. Yun daw talaga ang main source ng failure. Totoong-totoo. At hindi lang yan theory, di ba? Kitang-kita sa mga examples. Halimbawa, yung isang maling configuration lang sa DNS entry. Yung parang phone book ng internet. Yun nga, nung nagka-outage ang AWS October 2025, parang nagsimula raw sa US East 1 dahil sa problema sa DNS para sa DynamoDB. Critical service yun. Isang maliit na glitch lang sa DNS pero ang laki ng epekto. Oo. Tapos hindi lang config, pati sa pag-deploy ng bagong code. May mga usapan nga sa Reddit nun, baka daw isang bagong code merge ang may sala. Naalala ko rin yung 2017, yung classic example. Isang typo lang daw sa command para sa Amazon S3, bagsak ang kalahati ng internet. Nakakaloka. Talaga? As in, isang typo! At di tatapos dyan. May mga errors din during maintenance. Yung mga kwento sa Reddit, lalo na sa mga sysadmin groups, grabe. Oo, nabasa ko yung iba doon. Merong maling wiring daw sa UPS yung backup power sana, pero yun pa yung nagpapabagsak sa halos 1/3 ng data center nila. Imagine yun. Grabe. Yung dapat salbabida, naging pabigat pa. Tapos, meron pa yung, pabaliktad daw na install yung piyesa sa air duct. Oo. Yung nga, nasira yung buong cooling system. Kailangan daw ng mga truck ng dry ice para lang hindi mag-overheat yung mga servers. Parang pelikula. Sobrang hassle noon, sigurado. May isa pa, yung lasing na driver na bumangga sa poste ng kuryente sa labas mismo ng data center. Sakto may UPS maintenance sa loob. Talagang perfect storm. Hay nako. Ibig sabihin, hindi lang simpleng typo yung human error.
Systemic din minsan. Nasa process. Pwedeng nasa process, nasa deployment o kahit sa physical setup. Tsaka bukod yan, may issue din sa access control, di ba? Nabanggit yata yan. Oo, sabi nung isang security consultant, madalas daw iisang access control system lang para sa buong facility, pati na sa mismong data hall. Delikado raw yun. Delikado nga. Kasi kung mapasok yung main gate access, mas madali na theoretically maabot yung data floor. Dapat sana may separate, mas mahigpit na layer pa. Gets ko. Tapos, yung isa pang problema, yung high turnover ng employees. Oo. Nabanggit din yun sa discussion. Pag laging bago yung tao, mas mataas yung chance magkamali kasi hindi pa kabisado yung mga specific na sistema, yung mga quirks, 'di ba? Makes sense. Kaya pala sobrang importante ng resilience engineering tsaka chaos engineering. Yung parang ina-accept mo na failure will happen kasama na yung human error. Exactly. Dapat yung system mismo kayang i-handle yun. Yung Netflix, 'di ba? Naging example sila diyan. Tsaka yung Rule 12 sa isang AWS paper, gawing madali para sa mga operator na gawin ang tama. Simple pero ang powerful. Powerful nga. So, hindi lang pala accident or error. May darker side din itong human factor. Meron. Hindi lang unintentional mistakes. May nananamantala rin. Ito na yung social engineering. Pag may outage, hindi lang system ang target. Tayong mga users din. Engineering, sinasamantala ng mga cybercriminals yung gulo, yung kaba, yung anxiety ng mga tao pag may crisis. Ah, Sabi nga, sa CNET, pag may malaking outage, dumadami yung mga phishing emails. Nagpapanggap sila na galing sa provider, natutulong daw, o kailangan mong i-verify yung account mo para bumalik yung service. so habang stress ka na bakit down yung service mo, may mag-i-email sa'yo na peke pala para lang makuha yung credentials mo. Ang tindi. Ang tindi ng timing nila, 'di ba? So isang malaking point dito, yung security ng buong system nakadepende rin sa pinaka-vulnerable na user. Yung pinakamadaling magpanik o maniwala. Kailangan pala extra ingat tayo, lalo na pag may mga ganong event. Kalma lang dapat. Tama. Kailangan maging mas mapanuri. Okay? So mula sa individual error at sa pananamantala, palawakin pa natin. Kasi itong human factor, parang hindi lang ito sa loob ng tech company o sa user, may mas malawak pa yung pang-community, panlipunan, socio-technical daw. Oo. At siguro ang pinakamagandang example niyan ay yung data center alley sa Northern Virginia. Yung Loudoun, Prince William, Fairfax counties. Ground zero yan ng internet infrastructure. Bakit nga ba doon sila lahat nagtipon? Anong meron doon? Madaming factors eh. Una, malapit sa DC. Pangalawa, maaga silang nagkaroon ng malawak na fiber optic network, Netflix nga tawag dati. Okay. May nagsasabi 70% daw ng internet traffic dumadaan dun, pero baka exaggerated yon. Still, sobrang importante. Pangatlo, reliable na kuryente, dati medyo mura pa. At pang-apat, yung tax incentives ng Virginia. Sobrang aggressive nila mga akit. Grabe. At gaano nakalaki yan ngayon? Sobrang laki, halos lahat ng hyperscalers, AWS, Google, Meta, Microsoft, nandyan. May report yung JARC, yung Legislative Audit Commission nila, mahigit 340 buildings na raw, 63 million square feet. Wow. At ito ang matindi, yung kuryente, nasa 5,050 megawatts na daw ang konsumo. Katumbas yan ng kuryente ng halos 60% ng lahat ng bahay sa buong Virginia. 60% ng buong state para lang sa data centers? At hindi pa tapos yan, lalo na sa AI. Tama, at dito na pumapasok yung mga human at political challenges. Yung JLRC report, tinataya nila dahil sa AI, baka mag-triple pa yung demand by 2040. Katumbas na raw ng ilang nuclear power plants yon. Grabe yung projection. Ano na yung mga nagiging issue ngayon galing sa community at politics? Una, yung pagtutol ng mga local community. Lumalakas yung opposition dahil sa land use, mga dating farmland or historical sites.
Tapos, environmental concerns, yung ingay ng cooling systems, yung itsura, yung konsumo ng tubig. Oo, tubig. Malaking issue yan. Oo, lalo na kung may water stress. Tapos yung kailangan na libu-libong hektarya para sa solar farms para ma-meet yung renewable goals. Pangalawa, yung strain sa kuryente. Yung talaga. Sabi sa JLARC report at sa ibang news, kailangan ng sobrang daming bagong power generation and transmission lines. Nagkakaroon ng tension kasi baka mapilitan silang mag-approve ng mas maraming fossil fuel plants para lang ma-meet yung demand, which is kontra sa Virginia Clean Economy Act nila. At sino'n magbabayad ng lahat ng upgrades na yan? Ito yung malaking tanong, di ba? Exactly. May takot, nabanggit din yata sa Canary Media, no, na baka ipasa yung bilyon-bilyong gastos sa mga ordinaryong consumers imbes na sa mga data center mismo. Nagiging mainit na political issue to. May mga local officials na pro-growth. May iba naman na nananawagan ng regulation. So, hindi lang pala engineering, pati community, politics, environment, lahat yan kasama sa equation ng cloud growth. Ito na yung socio-technical system. Oo. Dito mo makikita yung connection sa psychology, sociology, political science. Paano tinatanggap ng tao, paano nag-organize ang community, at paano nagbabanggaan ng interes. Ang paglago ng concrete cloud ay nakadepende rin sa pag-navigate nitong mga human dynamics. Okay. Mas nagiging malinaw yung bigger picture. Ngayon, paano itong lahat na mga pagkakamali, social vulnerabilities, community issues, paano ito lalong nagiging risky dahil sa isang specific na characteristic ng internet ngayon, yung pagiging sentralisado? Dito napapasok yung concentration risk at ang nakakatawa yung mismong drive natin for efficiency and savings. Ang nagtulak dito, karamihan ng companies sa ilang major cloud providers na lang umaasa. AWS, Azure, Google. Tapos hindi lang provider, pati specific regions, di ba? Yung US East 1 ng AWS sa Virginia, sobrang critical na hub. Critical hub talaga. Isa pang example, yung dependence natin sa China for manufacturing ng maraming hardware components. Parang yung sinabi sa strategy rin, no? Theoretically, decentralized dapat ang internet. Pero sa practice, dahil sa economics, nag-converge tayo sa iilang higante at locations. Isinakripisyo ang resilience para sa efficiency. Sakto. Ang resulta, nagkaroon ng mga single points of failure o SPOFS. Mga parte na kapag pumalya, domino effect. Yung US East 1, paulit-ulit ng tinutukoy na parang Achilles heel ng AWS. Kasi maraming core services nila andun naka-host. Gaya nung October 2025 outage, nagka-problema yung DNS para sa DynamoDB sa US East 1. Tapos, dahil yung IAM, yung Access Management Service, umaasa pala sa DynamoDB, bumagsak din ng IAM. Kaya pala? At dahil halos lahat ng ibang AWS services kailangan ng IAM, cascading failure na. Pati yung management console nila apektado. Isang localized problem, naging global crisis. Ganon din siguro sa DNS mismo, yung concentration sa iilang provider. Naalala ko yung DNS attack noong 2016. Oo, yun yung example. Inatake yung DIN, isang major DNS provider, ang daming sikat na sites na down. Nagpapakita ng risk ng concentration. At ang nag-drive nitong concentration, mga desisyon din ng tao at kumpanya. Oo. Pinipili ng businesses na mag-stick sa isang provider or default region. Kasi mas mura, mas simple. Sabi nga sa isang study, mababa pa rin daw yung gumagamit ng multiple DNS providers for backup kahit alam ang risk. Baka dahil sa complexity or gastos. Tapos, may point pa yung isang article, yung sa Last Week in AWS, na yung mataas daw na data transfer fees ng AWS palabas or between regions yung egress fees. Parang hindi nag-encourage ng multi-region resilience strategy. Parang sinasabi, pwede kang maging resilient pero mahal. Factor din yan. Dagdag mo pa yung shared responsibility model. Pag nagka-outage ang provider, usually customer ang sumasalo ng business impact, di ba? Yung liability ng provider, service credits lang madalas. Tama, maliit lang yun kumpara sa potential loss ng customer.
So, yung mga economic incentives at business decisions nagko-contribute din sa risk. So, kung pagtatagni-tagniin natin, itong sentralisasyon na resulta ng mga desisyon nating nag-prioritize ng cost at convenience, ito yung nagpapalaki ng epekto ng isang simpleng human error. Oo. Isang typo, isang maling config, isang bug na dapat isolated lang sana nagiging global event. Ito na siguro yung ultimate example ng human factor as a wild card. Tama. Makikita natin na yung mga parang purely technical failures may malalim na ugat talaga sa human error, human judgment, human systems like economics and politics. Okay, so para i-wrap up natin itong epilogue, klarong-klaro na hindi pwedeng i-ignore ang human factor sa cloud. Mula sa error ng operator na pwedeng mag-trigger ng failure, Hanggang sa vulnerability natin sa social engineering, lalo na pag may crisis. pati yung mga community issues, land use, environment, kuryente, tubig, na nag-shape sa physical infrastructure. At sa dulo, yung collective drive nating for efficiency na, ironically, lumikha ng centralization na nagpapalala sa impact ng pagiging fallible natin. Itong buong paglalakbay natin sa The Concrete Cloud ay nagpakita na yung digital world nakatayo pala sa physical foundations, buildings, cables, cooling. At pinapatakbo, pinaplano at hinuhubog ng mga tao. Mga taong nagkakamali, nagdedesisyon, nagtitiwala, nagko-conflict. Kaya yung pag-unawa sa tech, sa infrastructure, 80 sa human factor, sa psychology, sociology, economics nito, yun ang susi para makabuo tayo ng future na hindi lang powerful, kundi truly resilient. At ito yung final thought para sa inyo na nakikinig. Ngayong alam natin na 100% uptime is impossible at human error is inevitable, gaano kalaking resilience ang handa mong itolerate or ng organization mo na pagbayaran? Pagbayaran in terms of cost, complexity, siguro pati speed minsan. Oo, lahat yon. Para lang mabawasan yung impact ng susunod na hindi maiiwasang pagkakamali o krisis na dala ng tao. Napakahalagang tanong yan para pag-isipan nating lahat habang patuloy tayong umaasa sa mga sistemang ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa pagtatapos ng ating season.